Thank you, Jesus. Gusto ko lang po kayong pangitiin at pasayahin because this month, ang ating topic is about joy. Ayan, tingnan mo nga ang katabi mo kung siya'y nakangiti. Ayan, sabihin mo sa kanya, bawalan na kasimangot dito. Amen. Napakaganda po na pagpasok mo sa isang room, when you enter a room, makikita ng tao sa iyo yung ating mukha, yung countenance natin, nakikita yung kagaanan because there's joy. Amen? Minsan ba nakakita na kayo ng isang taong talagang parang hindi mo malaman kung ano ang itsura ng mukha dahil sobrang lungkot, sobrang tindi ng pinagdadaanan siguro, no? But we know that in the presence of God, there is what? Fullness of joy. Amen. Fullness of joy. Sino pong naniniwala dito that the presence of God is in this place? I can just feel the presence of God in this place. Pwede ba nating palakpakan? Acknowledge natin ang presence ni Lord. Hallelujah. Yung malakas sa palakpak kay Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. So, bago po tayo mag-start, ating i-recite ang ating theme verse. Okay. So Luke 4:18-19, sabay-sabay po tayo. Yung malakas, ready, go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty to them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus. He is the Anointed One. Praise God. And ang ating pong JA1 culture. All right. Ready? 1, 2, 3, go. Yung malakas. And I am a blessing. I am anointed. I'm a deliverer. I'm a good follower. I don't destroy. I build. I'm not seasonal. I appreciate everyone. I appreciate everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ, and I'm not extreme. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Truly, our God is good. At the reason that we are here, it's because of His grace. Amen? Napakaganda po ng shinare sa atin at word ni Lord sa atin through Pastor Edward last time. Amen? Na we look forward sa kaligtasan ni Lord. Amen? And napakaganda that we are looking forward dun sa promise ni Lord sa atin, dun sa gagawin ni Lord sa atin, that we are not, hindi po tayo taga dito sa mundong ito, but we are citizen of heaven. Amen? Sino po dito yung meron na siyang citizenship ng heaven? Amen? Meron na ba tayong passport papuntang heaven? Hindi tayo makakapunta sa Canada o sa kahit anong lugar makakapasok kung wala kang passport. Amen. Sabi mo sa katabi mo, may passport ka na. Amen. Nung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sarili na kapagligtas, nakasulat yung pangalan mo sa langit. Meron ka ng passport. Amen. At nakalagay doon, halimbawa, nakalagay doon sa passport mo, halimbawa, Edward Capili, citizen of heaven. Amen. Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Thank you, Jesus. So ngayong hapong ito, ang ating topic is about joy. So, napakagandang topic dahil marami pong bagay sa mundong ito ang talagang nakakapagbigay ng kalungkutan sa atin. Amen? Kapag mababalitaan mo yung nangyayari sa ating mundo, sa Canada, sa Pilipinas, sa Senate, sa mga flood control, anong nangyayari? Nakakalungkot. Ano po? Nakakalungkot. Maraming bagay dito sa mundong ito na magbibigay sa atin ng kalungkutan. But nakakatuwa po because God can give us joy. Amen? So, ngayong umaga po, ang ating topic is about cultivating joy in our lives. So pwede pala nating i-cultivate yung joy sa ating buhay. So I want you to read with me sa James 1 verse 2-4, sabi sa NIV, "Consider it pure joy, my brothers and sisters,
Whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance, let perseverance finish its work so that you may mature and complete, not lacking anything. Pwede ba tayong lahat ay mo pumikit and let's pray. Lord, we thank you for we know na kanina pa lamang, Lord, sa praise and worship, ay patuloy mo na, Panginoong, inihanda ang aming mga puso. And I pray, Lord, na ang aming puso ay maging isang matabang lupa, Lord, at Lord, lahat ng may tatanim na salita mo, God, ito'y tatanim at lalago, Lord, at mamumunga ng 100-folds, Lord. We thank you, God, and turuan mo kami ngayon, Lord. I will be your mouthpiece, Lord. Ikaw ang magsasalita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, and you will use me, Lord. And Lord, you will bless this service, O God. Patuloy mo, Panginoong, ibababa, Lord, ibubuhos ang joy sa amin ngayong hapong ito. We thank you, we honor you, and we give you all our praise in Jesus' name. Everybody say, Amen. Pwede ba yung malakas na palakpak kay Lord? Come on. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, paano nga ba natin makukultivate ang joy sa buhay natin? So sabi dito, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sino po dito yung may mga trial na many kinds? Iba't ibang trials. Finances, relationship, trabaho, no? Dami. Dami nating kinakaharap. Araw-araw. May mga challenges, may trials. Meron tayong mga troubles na pinagdadaanan. Pero sabi ng Bible, ang principle ng Bible, tinuturo ng Bible sa atin, consider it pure joy kung nakakaranas tayo ng mga trials. So ngayong oras ito, ngayong hapong ito, I would like to share with you kung paano nating palalakasin o paano nating i-cultivate ang joy sa ating buhay. Amen? Because sabi nga dito, if we have, we consider it pure joy because we know that the testing of our faith produces perseverance. Amen. Kapag sanay ka na sa trials, pag sanay ka na sa mga pagsubok, kahit anong bagyo yung dumating, ano nangyayari? Nagiging matindi na yung yung resistance mo. Amen? So, but we start with joy. Magkaroon tayo ng joy at alam po natin that the joy comes from the Lord. Amen? Sabi nga po dito, joy is one of the fruits of the Holy Spirit. Amen. Pag sinabi nating fruit of the Holy Spirit, hindi mo po fruit yan. Amen. So, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon ng joy kung wala ang Holy Spirit sa ating buhay. Number 1 po yon, prerequisite. You cannot have joy without God in your life, without the Holy Spirit, because that's the fruit. That's like the evidence. Sabi nga, evidence. Yeah. Kung gusto mo ng evidence na nasa iyo ang Holy Spirit, kailangan nasa iyo yung 9 fruits. Ano ba yung mga 9 na fruits na yon? Ito ba yung banana, avocado? Ito yung mga 9 fruits. So love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such thing, there is no law. Wala nga law talaga. Kasi nandito na lahat yung mga traits ng isang tao na puno ng Holy Spirit. Pero bibigyan natin ng focus dito is yung love. So hindi tayo magkakaroon ng joy if wala ang Holy Spirit. Pero kung makikita natin, sa Word of God, ay gusto ni Lord na, o ini-encourage tayo ni Lord to rejoice. Pinapakita ni Lord sa salita niya na maging joyful tayo in every situation. So, pero bago tayo magpatuloy, i-define muna natin kung ano nga ba yung joy. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng happiness sa joy? So, happiness is an external, temporary emotion triggered by outside events. Ayan, nakakain ka ng masarap na sushi. Ayan, ang saya, di ba?
kaya nakainom ka ng matcha. Ayan. O kaya, ano pa ba ang mga masasarap inumin? Okay, nakapag-tapioca ka. Ayan. So, ang saya, di ba? Okay, nakapagkwentuhan kayo ni brother or ni sister, nakapag-hangout ka ng friends, o nakapag-date kayong mag-asawa. Yun ay external. Anything na nakakapagpasaya sa atin because of some external factors, yun ay happiness. So, but joy is an internal, enduring state of being. It comes from purpose, deep connection, and gratitude, allowing you to remain content even during difficult times. So, kung ang happiness, nagiging happy tayo because of external things, ang joy is because internal. Nagmumula siya sa loob. It's innate. So, nagiging joyful tayo dahil may nangyari sa loob, dahil alam mo na si Lord nasa buhay mo, dahil nandun ang Holy Spirit. So, hindi siya affected ng kahit anong surroundings. So, kahit na may chaos, kahit na may mga problema, nanggagaling sa loob, merong kapangyarihan mula sa Holy Spirit. That's why we have joy. So, ang joy po ay internal. So, dito ay makikita natin, even the Word of God ay sinasabi na, let's rejoice. Amen? So, it doesn't mean that you have joy. It doesn't mean that we have joy when we are happy. But if we have joy in our hearts, it will make us happy. Minsan happy tayo. Tawa tayo ng tawa pagkakasama natin ng ating mga ka-works. Pero pag uwi natin sa bahay, malungkot pa rin. O kaya, ang saya-saya natin pagkausap natin si sister or si brother, pero pag nag-iisa ka na lang, ang lungkot mo pa rin. Ganun po yun. Ganun yung pagiging happy. Pero yung pagiging joyful, kapag meron kang joy sa puso mo, automatic, magiging happy ka. Amen? So, impossible na hindi ka maging happy if you are filled with God's joy in your life. Amen? So, handa na ba tayo na malaman kung paano nating makukultivate yung joy? Sino dito yung gusto niya maging joyful siya? Amen? Gusto niya yung pagpasok niya sa room, lumiliwanag yung room dahil ang ganda ng ngiti niya. Ayan, no? Di ba? May mga taong ganun, ito, kinoment ito sa akin ng isang kawork ko sa Long and McQuaid. Sabi niya, hey Danny, you always have a big smile. Para daw minsan, naiisip niya, kahit na minsan parang natataranta siya sa store or something na maraming mga pangit na nangyayari. Pero pag nakikita niya na dumating ako naka-smile, para daw nag-iiba. Ayan. So, ganun tayo. Amen? So, kung punong-puno tayo ng joy, sabi nga nung kinanta natin kanina, we still have joy in chaos. Because we have that peace. Even that peace na binibigay ni Lord sa atin, it makes no sense. Amen? Bakit may peace ka sa kalagitnaan nun? It's because of the Holy Spirit. It's because of God working in us. Amen? So yun yung joy. So pwedeng ikaw ay masaya, pero ang totoo wala kang joy. Pero pag may joy ka, automatic, you will be happy. Amen? The Bible teaches us to activate and cultivate God's joy in our hearts. So, saan natin makikita to? Philippians 4, verse 4, sabi dito, rejoice in the Lord always. At inulit pa, hindi pa nakontento. Again, I will say, rejoice. So, di ba, nasa sa atin na yung Holy Spirit. Nasa sa atin na yung kapangyarihan ni Lord para maging joyful. Pero, ini-encourage pa rin tayo ni Lord to rejoice. Bakit? Kasi ang daming bagay sa mundo na nagpumapatay ng joy natin. So, kailangan po nating protektahan yung joy, yung peace ni Lord. Amen? I believe if we have the peace of God in our lives, ang nagiging result po nito is joy. Amen? Sino dito yung kapag may peace of mind siya, ang saya-saya niya? Pag alam mong tumawid na si Judith, no? At
at nakalampas ka, nakatawid ka sa landas, may peace ka. Oh, no, maraming Judith sa buhay natin. But God is giving us His peace dahil meron tayong kasiguraduhan that God will supply our needs. Because we know His Word, we know His promises. Kaya naman nagkakaroon tayo ng peace. At ang nagiging result noon, meron tayong joy. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, meron ka bang joy? Ayan. Tingnan mo kung nakangiti siya. Ayan. Ngiti ka naman. Napakaganda po na tayo nakangiti. At dahil tayo punong-puno ng joy ni Lord. Sabi din sa Psalms 118, verse 24, ESV version, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." Napakarami na pong kanta ang na-compose dito sa verse na to. Meron si Bishop, meron yung mga iba't ibang composer, dahil napaka-powerful nito. This is the day. Hindi po sinabi na this is the year, na isang beses ka lang magre-rejoice sa isang taon. So, ibig sabihin, nung sinabi ni Lord that this is the day that He has made, kinabukasan, this is the day pa rin. Sa susunod na araw, this is the day pa rin. So, lagi nating ilagay sa ating puso that every day, God made it for you. Amen? Alam nyo ba that every day is a gift? Kung buhay ka ngayon, kung humihinga ka ngayon, that's a gift. Kaya nga ang ibang term na sinasabi sa araw na to, sa oras na to, ang tawag doon ay present. Kung buhay ka ngayon, in this present time, it's a gift. That's why it's present. It's a present. Amen? So it's a gift. At sabi din sa 1 Thessalonians 5:16 to 18, sabi dito, "Rejoice always and pray without ceasing. Give thanks in all circumstance, for this is the will of God in Christ Jesus for you." Grabe. Kung nawalan ka pala ng trabaho, kung halimbawa may pagkakataon na medyo nagkulang, pasalamat pa rin. Dahil yun ang kalooban ni Lord sa atin, ang magpasalamat. And we need to rejoice in every circumstance. Amen? Kaya ang Bible, tinuturuan tayo. So ngayong hapong ito, tingnan natin ano nga ba yung mga paraan. So what are those ways for us to cultivate joy in our lives? Do you know that our perception of God can also affect the level of joy in our lives? Kung paano mong tinitingnan si Lord, kung paano yung pagkakilala mo kay Lord, it will affect the level of your joy. Sometimes, or do you see God as an angry God who's always wants to punish us? Yan. And always looking for our failures and mistakes. Alam niyo po, may mga ganun tao na kaya siya sumusunod kay Lord, ay naku, nakakatakot. Baka parusahan ako ni Lord. So, ang tingin nila kay Lord ay isang punisher. Or parang ang tingin nila kay Lord, galit si Lord sa kanila. Pero naniniwala ako, wala dito yon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, hindi galit si Lord sa'yo. Amen? Pero alam niyo po, nakakalungkot, pero may mga taong ganun. Ang tingin nila, galit si Lord sa kanila. Eh kung galit si Lord, bakit pa binigay ni Lord ang kanyang buhay, ang kanyang anak na si Jesus, para tayo iligtas? Amen? Hindi galit si Lord sa atin. Kaya lang minsan ganun natin nakikita si Lord eh. It's because sometimes we see God kung paano natin nakikita minsan yung ating tatay or yung earthly father natin. Or do we see Him as a faithful friend? Ayan. Sino po dito yung pagka lumalapit siya kay Lord is parang friend sila? Or minsan naman, ang endearment natin kay Lord ay Papa or Daddy. No? Ako, Father talaga. And He is a joyful God that always encourages us to rejoice. So kung nakikita mo si Lord na nagpaparusa, na masyadong stricto, na
Parang tinitingnan ng bawat takbang mo kung magkakamali ka, nababawasan yung joy. But if you will see Him as your Father, kung titingnan mo siya as a friend, na binigay niya yung buhay, binigay ni Lord ang buhay niya para sa atin, makikita mo at mapapasaya ka dahil alam mo na minahal ka ni Lord kahit hindi ka karapat-dapat. Amen? Sino po dito ang natutuwa na kahit hindi siya karapat-dapat, minahal siya ni Jesus? Amen? Pwede mo bang palakpakan si Lord? Yung malakas na palakpak kay Jesus. Come on. Hallelujah. So, ang ating Diyos ay masayahing Diyos. Amen? Makikita natin yan sa Bible. The word joy appears 245 times and rejoice 154 times, specifically in New International Version. So, around 399 times binanggit ang word na joy and rejoice sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, mas mahigit pa siya sa isang taon. Amen? So every day, God can give us His joy. Amen? Hallelujah. Makikita din natin sa parable of the prodigal son. So the parable of the prodigal son depicts the character and personality of our Heavenly Father. Dito ipinapakita ni Lord kung sino siya, kung ano ang pagkatao, kung ano ang character ni Lord. So basahin natin, maikli lang naman to. Sabi sa Luke 15:20-24 NIV version, so he got up and went to his father, but while he was sitting all along way off, his father saw him and filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him and kissed him. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servant, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Bring the fattened calf, yung mataba talaga na baka, and killed it. Let us have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Nakita niyo po dito? Alam niyo po, sa ancient Hebrew or Middle Eastern culture, a father running to forgive his wayward son was actually scandalous. Sa kultura po ng ng Hebrew, ng Israelita, hindi po ganun yun. Kasi kung merong isang anak na nagkasala sa tatay, hihintayin niyang siya pumunta sa tatay niya at humingi ng tawad. Pero alam niyo po, nakakatuwa dito, ipinakita ng Diyos na hindi na niya hinintay na lumapit yung anak niya. Tumakbo siya. Sabi niya, anak, nandito ka. Buhay ka. At napakasaya ni Lord. Alam niyo, sa tindi ng saya niya, nagpa-party siya. Nagpa-lechon siya ng baka. Tapos sinuot niya yung magandang robe sa anak niya. Sabi niya, ang importante, nandito ka, nanumbalik ka. Ikaw ay, sabi niya dito, di ba? My son, for my son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. Ang mahalaga kay Lord, yung ikaw ay nanumbalik sa Kanya. Amen? Yung ikaw ay tinanggap mo siya bilang Diyos sa sarili kapagligtas. Yung natagpuan tayo ng Kanyang biyaya. At we accepted Him as our Lord and Savior dahil gusto ni Lord na makasama tayo. Amen? Sino po dito ang natutuwa na meron siyang Diyos na gusto siyang makasama doon sa walang hanggang buhay sa langit? Pumalakpak na malakas kay Jesus. Hallelujah. So dito po makikita natin that God is a joyous God. Hinihintay niya na lumapit tayo sa Kanya. Ang importante sa Panginoon is yung handa tayo magsisi. That we repent of our sin. That we are willing to obey Him. We are willing to follow Him. And hindi po killjoy si Lord. Ang gusto ni Lord, masaya tayo. Amen? Ang gusto ni Lord, may joy tayo. So how can we cultivate joy in our lives?
So number 1, ready na po kayo? Amen? Hallelujah. So we can cultivate joy in our lives by number 1, have a grateful heart. So kung gusto mong magkaroon ka ng maraming joy sa puso mo, maging grateful. Ano ba yung mga bagay na pwede tayo maging grateful? So dapat sabi dito sa 1 Thessalonians 5:18 NIV version, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Para po makultivate yung joy sa ating buhay, count your blessings. Amen? And not the things that you don't have. Minsan kasi ang binibilang natin yung wala tayo. Bakit ba kung alin yung wala, yun ang hinahanap? Amen? Kung ano yung meron, hindi mo hinahanap. Kung wala, yun ang hinahanap. Meron ka namang ganito, pero gusto mo pa nun. Amen? So, we need to be thankful. We need to be grateful sa Lord. Ano yung mga pwede nating maging, kung ano yung mga bagay na pwede tayo maging grateful? Na tayo niligtas ni Lord. Amen? Na meron tayong buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Na pwede tayong lumapit sa Lord, na kapag meron tayong problema, pwede tayong mag-pray. Pwede tayong lumapit sa Kanya. Diba? Pwede tayong tumawag and God will answer us. Ano pa? Learn to appreciate even the small and simple things in life. Maraming bagay na, mga simpleng bagay pero hindi natin nakikita. Alam niyo po minsan, dahil ako po ay nagwo-work na as educational assistant sa school, and kagagraduate ko lang last March. For God's glory, hindi pa po ako nakakagraduate, hinire na ako ng Winnipeg School Division. Glory to God. Paklapakan natin si Lord. So ako po ay nasa school na at 8:30 yung aming pasok. So minsan isang umaga, ang taas ng sikat ng araw. Tapos ang lamig ng hangin. At nandun lang ako sa isang upuan doon sa bus loop, yung bus loop kung saan binababa yung mga student. At aking ina-appreciate, Lord, maraming salamat sa napakagandang panahon. Talagang nakaganon lang ako, parang nakatingin ako sa langit, finifeel ko yung init ng araw at yung lamig ng hangin. Napakasarap. And I appreciate it. Minsan hindi natin na-appreciate. Minsan ang dami nating nireklamo. Amen? But, kung titingnan natin, napakaraming blessing ni Lord sa atin. Tumitibok ba yung puso natin ngayon? Is it something that we can be thankful of? Amen? Gwapo ka ba ngayon? Amen? Maganda ka ba ngayon? Nakakalakad ka ba ngayon? Amen? Ang sarap ng kain mo kaninang umaga. Kahit tuyo ang ulam mo, talaga namang ang laki ng subo mo. Yung kanin mas malaki pa sa ulo ng Talagang ang sarap. Tuyo at kamatis, masaya na. Ang daming bagay na pwede na yung maging grateful. Amen? But sometimes nakakalimutan natin yung mga simple things. Minsan, na-appreciate mo ba na mahal ka ng nanay at tatay mo? Minsan, na-appreciate mo ba na sinusuportahan ka ng kaibigan mo? Minsan, hindi natin nakikita yon. Na-appreciate mo ba na nilibre ka ni ate o ni kuya? Di ba? Na-appreciate mo ba si life group leader na minsan laging abonado? Amen? Pero masaya pa rin dahil alam niya na may magandang impact yung ginagawa niyo para sa Lord. Na-appreciate mo ba yung asawa mo? Yung kapatid mo? Na-appreciate mo ba yung church? Na-appreciate mo ba si pastor? Na-appreciate mo ba si Pastora Wesa? Ang daming bagay na pwede tayo maging thankful kay Lord. Amen? At kung titingnan mo yon isa-isa, pupunuin ka ni Lord ng joy. Lord, maraming salamat. At may mga taong ganito, may mga tumutulong sa akin, may mga
nagre-regalo sa akin, may nagmamahal sa akin, meron akong trabaho, meron akong magandang pag-iisip, nakaka-create ako ng mga bagay, nakakapag-aral ako, nasa tamang pag-iisip ako. Amen? Napakarami. Hindi ko po mahirap isa-isahin. Pero if you will be grateful to all God's blessing in your life, I tell you, sinasabi ko sa iyo, hindi ka mawawalan ng joy sa buhay mo. Amen? Sino po dito ang i-appreciate niya lahat ng mga ginagawa ni Lord sa kanyang buhay? Pumalakpak na malakas kay Lord. Amen? Kung nandito ka, meron kang church community, meron kang life group, yeah, that's all blessing from the Lord. Amen? And if you appreciate yung mga bagay na yon, and you enjoy yung blessing ni Lord, bibigyan ka pa niya ng mas marami. Amen? So learn to appreciate even the small and simple things in life. Ako po ay mahilig maglakad. Gustong-gusto ko po yung naglalakad. Kaya nga, everyday minsan 12,000 steps ako. O 14,000 steps. Kasi gustong-gusto ko yung maglakad. Sabi ko, Lord, hanggat makakalakad ako, paglalakad ako. Ang sarap. Kaya minsan pag umatake yung gout, sabi ko, ang hirap maglakad. Na-appreciate ko yung kaya kong maglakad. Kaya habang nakakalakad pa tayo, maglakad tayo. Pag maganda ang panahon, lumabas ka, maglakad ka. Maglakad ka sa kanto, pag-pray mo yung kapitbahay mo, o kaya umawit-awit ka kay Lord. Maglakad ka, i-appreciate natin. Maraming bagay na pwede tayong gawin to appreciate, or maraming mga bagay na pwede tayong ipagpasalamat kay Lord. Amen? Hallelujah. Pwede ba natin palakpakan si Jesus? Hallelujah. Number 2, learn to be content. Yeah. So, sabi sa Philippians 4:11-13, yung International Version, I'm not saying this because I am in need, for I have learned to be content whatever the circumstance. I know that I know what it is to be in need. And I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation. Whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want, I can do all this through Him who gives me strength. Amen? So matuto po tayo maging kontento. Amen? Kung ano yung nandyan, be happy. Kung anong meron, maging joyful. Make the best of what you have. Amen? Kung halimbawa, maliit pa lang ang bahay mo, o ganito pa lang ang kotse mo, maging happy ka. Dahil meron ka, binigyan ka ni Lord. Kahit maliit lang yan, you appreciate. Sabi nga, may isang quote, the happiest people don't have the best of everything. They just make the best of everything. Amen? Pwede pa natin palakpakan si Lord. Amen? So kung meron kang kukunti, okay lang. Masaya. Kasi binigyan ka ni Lord ng konti, mas maigi na yon kaysa wala. So, if we learn to be content,
tinatanggap natin ng buong puso because we know that God has a purpose and God has a good plan in our lives. Amen? Kung, kung binigyan ka ni Lord ng isang trabaho na medyo mahirap ngayon, huwag kang maging reclamites. Maging happy ka, Lord. At least meron kang work. Amen? Mahirap yung trabaho mo, nagbubuhat ka, o kaya, pero, tinan nyo, kapag ikaw ay hindi naging reclamites, like kang nakangiti, nakikita ng boss mo, uy, ang bait nitong employee kong to, gawin ko kay manager to. O, dahil hindi ka naging reclamites, na-promote ka. Amen? So, hindi ka na tigabuhat ngayon. Tiga-utos ka na. Ipopromote ka ni Lord. Kasi naging happy ka eh. Naging joyful ka doon sa malilit na bagay. Kahit na mahirap yung trabaho, okay lang Lord. Sige lang, tuloy lang. May magandang bibigay si Lord. May promotion si Lord. Eh ngayon, binigyan ka ng mahirap na trabaho, puro reklamo ka, o yun, nawalan ka tuloy ng trabaho. So, ganun po ang joy sa ating buhay. Kahit mahirap yung pinagdadaanan natin, kahit na hindi ganun kakomportable yung mga nangyari sa buhay natin, we learn to be content. Amen? So ano pa po yung mga bagay na pwede nating tingnan sa pagiging content? Kung binigyan ka ni Lord ng hindi masyadong magandang finances or meron kang gustong bagay pero hindi mo nakuha yon, ang nakuha mo lang yung second hand, okay lang. Kasi pwede ka pa rin maging thankful sa mga bagay na yon. So kung anong meron, maging masaya tayo. Amen? Kung anong nandyan, okay lang. Magiging joyful tayo. We learn to be content. Kaya nga dun sa sabi ng song, no? Na Jireh. So, we learn that in every situation, kung ano mang meron, kung ano mang pagkukulang, sige lang. Because we know that God is a God of purpose. Amen? Hallelujah. So number 3, look on the bright side. Ayan. So kung gusto mo maging puno ka ng joy, look on the bright side. Romans 8:28, sabi dito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Minsan hindi nangyayari yung pinagpe-pray natin. Minsan kabaliktaran. Pero kung gusto mo magkaroon ka ng joy, tingnan mo yung brighter side. Bakit nga ba hindi nangyari yon? Ba't nga ba hindi ako nakapasok sa work na yon? O ba't hindi ako nanalo sa isang competition na yon? Bakit kaya? Kasi may mas magandang plan si Lord. Amen? Ba't kaya hindi natupad yung pangarap kong yon? Kasi mas maganda yung pangarap ni Lord sa'yo. May mas magandang way si Lord. May mas magandang ino-offer si Lord. Kaya tingnan mo yung brighter side. Sabi nga, God's way and God's plan is better. Amen? Kaya kung hindi natupad yung ine-expect natin in prayer, ito nga, nung last Friday, i-share ko, na once you pray, God actually answer. Sumasagot agad si Lord. Walang mintis yun. Ang sagot ni Lord, yes, no, or wait. Pag sinabi ni Lord na yes, makikita mo na nandyan yung provision ni Lord. So yes, means provision. Pag sinabi ni Lord na no, it is His protection. Marahil kaya nag-say ng no si Lord, hindi yung para sa iyo. Baka yung trabahong yon o baka itong path na pupuntahan mo ay magiging way para malayo ka sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, no, wag dyan. Dito ka sa kaliwa, wag ka dyan. O dito ka sa kanan, wag ka dyan sa kaliwa. Merong
ibang option si Lord, kaya sinasabi niyang no. Pero pag sinabi ni Lord, wait, ang ibig sabihin lang noon, God is transforming you. So when it is a wait, it is God's transformation. Kasi minsan, ayaw ibigay ni Lord ang isang bagay sa iyo kung hindi pa handa yung heart mo. Umihiling ka ng girlfriend pero hindi ka pa ready. Sabi ng Lord, wait. Baka maging destructive sa iyo yan o baka hindi makabuti sa iyo yan. So, kapag sinabi ni Lord, wait, meron siyang ginagawa pa sa heart natin. Para pag binigay niya na yung blessing, pag binigay niya na yung answer, nasa tamang timing, magiging makabubuti yun sa atin. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah! So, look at the brighter side. Alam niyo po, nung first time ako na mag-apply ng US visa, ay ako'y na-deny. Pero I was only like 20 years old noong time na yun. At ang nag-invite sa akin na and pinrovide ni Lord lahat ng mga pangangailangan. So may mas magandang plan si Lord. Kung hindi natupad ang isang plano, o may sinabi si Lord na no, dahil may mas maganda siyang ibibigay. Amen? Because God knows the big picture. Alam ni Lord yung mas makabubuti sa iyo. Kaya magtiwala tayo kay Lord. Amen? Hindi yung, pag hindi natupad yung ating inihiling kay Lord, pag hindi natupad yung prayer natin, Lord, bakit ka ganyan? Bakit naman ganun? Pinagpe-pray ko na to ng 10 taon, di pa rin natupad. Don't worry, because ang sagot ni Lord, yung mas maganda. Pag sumagot siya ng no, dahil alam niya yung ibibigay niyang yes sa'yo, yung mas maganda para sa'yo. Amen? Because God knows the big picture. Alam niya kung ano yung makabubuti sa atin. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah! Thank you, Jesus. And number 4, stop comparing yourself to others. Gusto mo bang makultivate yung joy, lalo ka maging masaya? Yon. Stop comparing yourself to others. Sabi sa Proverbs 14, verse 30, a heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones. So ano ba yung pagiging envious? Envious is an adjective describing the feeling of discontent or covetousness caused by someone else's possession, qualities, or good fortune. It involves comparing yourself to other person and wanting what they have. Ayan. So kung gusto mong madagdagan ng joy sa buhay mo, huwag tayo maging mainggitin. Amen? Hindi naiinggit. Pero praise God, wala po yan dito sa JA1. Amen? Yan. So kapag meron kang kapatid na naging successful, be happy for your brother's success. Amen? Be happy. Hindi yung, ay, na-promote siya. Bakit naman? Hindi naman yung ganun kagaling. So kung meron tayong mga kapatiran na gumaganda yung business, gumaganda yung kanyang
career, hindi ka maiinggit, magiging happy ka. So kapag ka nagkaroon ng inggit sa heart ng isang tao, sabi nga dito, envy rots the bone. Amen. Sisirain tayo ng inggit. Kapag meron kang kapatid na pinromote, pag meron kang kapatid na nagkaroon ng bagong blessing, karoon ng bagong bahay o kotse o bagong trabaho, ang sasabihin mo, I'm happy for you and thank you Lord, ako na ang sunod. Mas maganda siya sa akin. No? Kaya, bakit mas matalino siya sa akin? Ginawa ka ni Lord na unique. Amen? Walang makakapagpuri kay Lord na kung paano mo siyang purihin. Ikaw lang ang makakagawa nun. Because you are made unique sa harapan ni Lord. Amen? So be happy pagka naging successful. At kapag ka nakita mo yung kapatid mo, nagpa-flourish, Lord, ako nang sunod. Ayan. Kasi alam mo na kung faithful si Lord sa kanya, faithful din si Lord sa iyo. Amen? Pwede ba natin bigyan ng palakpakan sa Panginoon? Hallelujah! Thank you, Jesus. Okay. So, we're down to last but not the least. We are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Hindi ka pa pinapanganak. Ipinrepare na ni Lord yung purpose mo. You are created by God to do good works. Amen? Ngayon, ano ang kailangan natin gawin? Hanapin natin yung purpose ni Lord sa atin. Saan ka pa gagamitin ni Lord? Sino-sino ba yung tao na magkakaroon ng impact yung buhay mo? Merong isang pastor sa US at ang pangalan niya ay si Mordecai Ham. Actually, kaibigan siya nung kaibigan ko yung great-grandson. So, meron akong kaibigang pastor, ang pangalan niya ay si Dan Ham, and for God's glory, ginawan ko po siya ng album. Years back, siya ay taga North Carolina. Itong si Mordecai Ham ay isang pastor. Ito yung great-grandfather niya. So, lolo sa something. So, tatay ng lolo niya. Yan. At itong si Mordecai Ham ay isang evangelist. So Mordecai Ham led a 16-year-old teenagers and nag-commit sila kay Lord dahil sa kanyang revival night. Nagpipreach siya ng Word of God. Pinipreach niya yung pag-ibig ni Lord. At ito yung mga 1930s. Yung revival tent meeting niya ay ginaganap sa Charlotte, North Carolina. And alam niyo po kung sino yung isa sa kabataan na yon na nashare niya ng Word of God? Nitong si Pastor Mordecai Ham. Ito ay si Billy Graham. Si Mordecai Ham, hindi natin siya masyadong kilala. Pero kilala natin, ewan ko kung sino dito hindi nakakakilala, kay Pastor Billy Graham. Siya ay isang evangelist. Billy Graham Evangelistic Association is a massive global enterprise. Over his 70 years career, Billy Graham preached in person to nearly 215 million people across 188 countries today. The organization operates worldwide multi-dollar media, disaster relief, and evangelical outreach program. So, ano po yung gusto kong bigyan ng din dito?
itong dalawang kabataan na to na napadaan doon sa gospel tent o doon sa lugar kung saan nagpipreach si Mordecai Ham, bigla silang naging interested doon sa preaching ni Pastor Mordecai. Kaya lang wala na silang makitang upuan. So aalis na sila. Pero may isang Asheret. Sabi, o mga utoy, pwede ko kayong hanapan ng upuan. Dalawa silang magkaibigan eh. Ganun po ba? O sige, hali kayo, sama kayo sa akin. Binigyan ng upuan. Simula nun, tinanggap nila si Lord doon sa evangelistic crusade na yon. At isa doon si Billy Graham. So ano po yun? Ano po yung point dito? Yung Asheret na yon, kung hindi niya inoffer na bigyan ng chair yung dalawang kabataan na yon, baka wala tayong Billy Graham ngayon. Kaya wag mo mamalitin kung ikaw ay naglilingkod sa Lord as an Asheret. Nag-i-smile ka, nakikita ni Lord, nakikita ng mga tao yung glory ni Lord sa iyo. Meron kang impact. Amen? Kita mo nga yun? Isipin nyo kung hindi nila nilapitan at nilid yung kabataan na yon, walang Billy Graham sa mundo. Pero napakatindi. So, if you know your purpose, kung alam mo yung pinagagawa ni Lord sa iyo, magiging joyful ka. Amen? Kahit pa ikaw ay isang nanay na may inaalaga ang anak, diba, ang hirap maglinis, magluto, maglaba, pero alam mo na may purpose ka bilang magulang dahil alam mo na itong anak mong to, darating ang time, gagamitin siya ni Lord. Gagawin mo yon ng masaya because you know your purpose. Kung naglilingkod ka sa media, naglilingkod ka sa kahit anong part ng church, because you know that God has a purpose in your life, nagiging part ka ng pagsulong ng gospel, magiging joyful ka. Amen? Because you know that you have that purpose. Alam niyo po sa aking work as an educational assistant, minsan mahirap din. Dahil meron ka ma-encounter ng mga estudyante na kasi sila ay nasa spectrum ng autism. Minsan bigla ka na lang sisikuhin. Talaga namang hindi mo alam kung magagalit ka o matutuwa ka. Talagang, but pagka naisip ko na pwede ako magkaroon ng impact sa kanila para sila ay maging mabuting bata, okay lang yung mga hardship na yan. At nakikita ko, meron po akong isang naging student na hirap yung kanyang teacher. Kasi laging nagmumura, laging nagdadabog. At nung pumasok ako doon sa kanilang classroom, nagtataka yung teacher, oh, how you able to do that? So ang ginawa ko, nag-connect ako sa kanya, kasi Pilipino to pero hindi Tagalog. So kinaibigan ko, tiningnan ko kung ano yung mga interest niya, nag-uusap kami. So 2 araw na siyang hindi nasa high level ng kanyang pagiging autism. So yung dating talagang parang laging gustong mangsunggab at gustong gumawa ng, kumbaga gusto niya manghit ng mga tao, bigla siya naging kalma. So bakit? Kasi if we know our purpose, na meron tayong mga taong pwedeng i-reach out, na pwede tayong gamitin ni Lord para magkaroon sila ng impact, kahit na mahirap yung ginagawa natin, magkakaroon tayo ng joy. Amen? Alam niyo ba na kaya na pagtagumpayan ni Lord Jesus yung pagpapako sa kanya sa krus? It's because meron din siyang joy. Kasi nakikita niya na yung mga taong katulad mo at katulad ko ay maliligtas, pupunta sa langit dahil dun sa gagawin niyang sacrifice. Amen? So that's the importance of joy sa ating buhay. Kung meron tayong purpose, meron tayong alam natin na ito yung pinapagawa ni Lord sa atin, kahit na mahirap, diretso lang, smile lang. Kasi alam natin na may magandang impact,
may magandang kahihinatnan yung ginagawa natin para sa Lord. Amen? Amen? Sino po dito yung alam na niya yung purpose niya? Amen? Alam mo na yung purpose mo sa buhay. Kung hindi pa, repent. Dapat alam po natin ang purpose natin. And we have a divine purpose. May divine purpose si Lord. Katulad nga nung Ashereth na yon. Diba? Simpleng bagay lang yun, pero ang tindi ng impact nun. So, ganun din tayo. Akala natin, simple lang yung ginagawa natin. Ay, tiga-buhat lang naman ako, tiga-walis, tiga-linis, tiga-setup. Hindi po. Lahat ng ginagawa natin sa Panginoon, may malaking impact. Dahil yan ay ginagawa natin para sa Kanyang glory. Amen? Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah! Thank you, Jesus. So, yun po yung mga paraan para tayo ay mas maging joyful. Amen? So, ano po yung number 1? So, maging grateful. So, have a grateful heart. Yung maging mapagpasalamat tayo. May gratitude tayo. Number 2, learn to be content. So, kung ano yung meron, maging happy ka kung anong meron. Because God can promote you, God can provide for you. Hindi tayo magiging reclamites. Amen? And look on the brighter side. So tingnan natin kung ano yung mas maganda. Alam natin na merong mas magandang ibibigay si Lord. And stop comparing yourself to others. Maging thankful tayo sa mga success ng ating mga kapatid. And find your divine purpose. Kung alam mo yung purpose mo, kahit ganong kahirap pa yung ginagawa mo para sa Lord o para sa family mo, because you know your purpose, you will be joyful. Magiging masaya ka. Na kahit na mahirap magluto, mahirap magtrabaho, napapangiti ka dahil alam mo na magkakaroon ng magandang kinabukasan yung anak mo doon sa ginagawa mo. O kahit na minsan mahirap handle ng life group o mag-serve kay Lord, okay lang, happy lang. Kasi alam mo na yung ginagawa mo may eternal impact. Amen? At ito'y nakasulat sa langit. Lahat ng ginagawa mo para sa kay Lord, hindi ito mawawalan ng kabuluhan dahil naka-record lahat yon. Lahat ng ginawa mo sa Panginoon, may reward si Lord sa iyo. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede ba natin bigyan ng malakas na palakpak si Lord? Hallelujah. So in conclusion, God didn't promise us a trouble-free life. But through His grace, we can still get joy in chaos. We can still overcome. We can overcome because the joy of the Lord is our strength. Amen? Kahit minsan di mo na kaya, kakayanin mo yan because of the joy of the Lord in your life. Sabi nga sa John 16 verse 33, I have told you these things so that you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Na-overcome po ni Lord ang mundong ito. Kaya kung na-overcome ni Lord, we can overcome it because of His grace. Amen? Kasi in-example na ni Lord, na kaya niya. Hindi natin kaya sa sarili nating kalakasan, but the joy of the Lord is our strength. Amen? Sabi din sa Proverbs, a joyful heart is good medicine. Yan, sinong nangangailangan ng kagalingan dito? But a crushed spirit dries up the bones. So ang pagiging joyful heart pala ay magandang gamot. Amen? Kaya kung puro stress ang buhay natin, learn to laugh. Huwag laging nakasimangot. Okay? Huwag makinig ng mga negative. Lahat ng mga negative na balita, iwasan mo. Ang pakinggan mo yung mga positive things, yung mga
magandang balita. Kaya nga sabi sa Bible, ang Bible ay magandang balita, mabuting balita. Ang binibigay ng Lord ay mabuting balita. So, maging joyful po tayo. Amen? And ang pagiging joyful ay, kumbaga, di ba meron ngang song, yung song ni Fred Aguilar, tumawa ka kahit may problema. Bakit hindi? No? Tumawa tayo. Wag mong, don't take everything too seriously. Na, yung parang lahat na lang negative. Yan. Huwag kang maging negastar. Alam niyo po yung negastar? Laging negative. Kapag tayo ay negastar, papatayin nun yung joy natin. Sabihin mo sa katabi mo, protect your joy. Sabihin mo sa katabi mo, protect your peace. So anything na makakapag-alis sa'yo ng joy ni Lord, sasabihin mo, ayaw ko niyan. Anything na makapag-aalis ng peace ni Lord sa buhay mo, hindi para sa akin yan. Amen? Kasi you want to protect God's peace and God's joy in your life. Kaya kahit mahirap, daming practice sa worship team, daming ginagawa, daming ganito, daming ganyan, masaya pa rin. Because the joy of the Lord is our strength. Kaya magagawa po natin. Amen? Hindi naman dahil sa tayo magagaling. Hindi naman dahil sa tayo malalakas. It's all because of His grace in our lives. And I'll tell you, God will never fail us. Kung kulang ka ng lakas, kung kulang ka ng joy, lapit kay Lord. Lapit. Wala nang ibang pwedeng gawin. Wala nang ibang option. So kung ikaw ay nahihirapan, lapit kay Lord. Kung ikaw ay naguguluhan sa iyong buhay, lapit kay Lord. Kung ikaw ay nalilito, hindi mo alam ang gagawin mo, lapit kay Lord. Dahil once na ikaw ay lumapit sa Panginoon, ang presence ni Lord, ang Holy Spirit, will give you joy. Will give you peace. Hallelujah. Sino po may natutunan ngayong hapong ito? Pumalakpak na malakas kay Lord. Hallelujah. Sabihin natin, Lord, give me your joy. Amen. So nasa atin na po yung joy ni Lord. Ang Holy Spirit yung bibigay ng joy sa atin. But we will cultivate the joy. Amen? And this afternoon, I would like to challenge you. Kung itong mga bagay na ito, nakikita mo na parang nagiging reclamites ka pa rin, nababawasan yung joy sa buhay mo, this is a time, this is an opportunity para lumapit ka kay Lord. Amen? And as we sing this song, we will pray that God will pour out His joy, that God will pour out His peace in our lives. Amen? Hallelujah. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Let's close our eyes and bow down our heads. And let's just sing this wonderful song to the Lord, that we can still have joy in chaos. Because God is our firm foundation. Amen? Kung ikaw yon na kinukulang ka na ng joy, napapagod ka na, parang Lord, ayaw ko na, parang nakakasawa na, pwede kang magpa-refuel kay Lord. Kung yung tangke ng joy sa buhay mo ay 1% na lang, lapit kay Lord. Pwede kanyang bigyan ng full gas. Full tank. Pwede niyang punuin yung tangke ng joy sa puso mo. Amen? Sino po dito ang gusto niya na full tank siya? Yung punong-puno siya ng joy. Kung ganun ka, pumalakpak ka ng malakas kay Lord. Hallelujah! And i-desire natin ang joy ni Lord. I-desire natin, sabihin natin, Lord, you're my firm foundation. And I can have joy in chaos. Because you are my firm foundation. Come on, itaas mo yung kamay sa Lord. Sabihin mo, Lord, I need your joy. Lord,
Kaya sabihin mo, i-pray mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, fill me with your joy. Hallelujah. Gawin natin ito na parang tayo yung isang babae na inaagasan at she's really wanting to touch yung laylayan ng damit ni Lord. Let's just reach out to God. Sabi mo, Lord, hindi ko po kaya nang wala po yung joy niyo sa aking buhay. Hallelujah. Let me pray for you. Lord, hayaan mo po, Panginoon, sa oras na ito, dalahin ko, Lord, that fill us with your joy. Ipaalala mo sa amin, Lord, lahat ng mga bagay na dapat na maging grateful, O God. Right now, Lord, I just pray that you would fill us. Let your Holy Spirit fill us, Lord, with your joy. Fill us with your peace. Kung meron ka pa mga dapat isuko kay Lord, isuko mo na ngayon. Ihingi mo ng tawad kay Lord. Kung minsan napupuno ka ng inggit o ikaw ay you compare yourself to other o nagrereklamo ngayon, lumapit tayo kay Lord. Sabi mo, Lord Jesus, I come to you with all of my heart. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng mga bagay na nagpapalayo sa iyo. In Jesus' name. And Lord, I pray, punuin mo po ang aking buhay ng iyong kapayapaan, ng iyong joy. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Ako na lang po magpe-pray. Lord, sa lahat na nag-pray, O God, ng joy, na gusto nilang maging full tank yung joy nila right now, Lord, fill them with your joy, O God. Patuloy mo, Panginoon, puspusin ng kanilang buhay, Lord, ng iyong Holy Spirit, Lord Jesus. At patuloy, O God, mula ngayong araw na to, Lord, we will be full of joy, that we can smile, Lord. Kahit na kami nasa gitna ng bagyo, God, we can have joy in chaos, Lord, because you are our firm foundation. Thank you, Jesus. Lord, I declare, kung sino mang may sakit karamdaman, O God, sa oras na ito, Lord, your healing flow, yung may sakit, Panginoon, meron ka sakit sa iyong ulo, come on, I just declare healing upon you. Meron ka sakit sa iyong likod, I declare healing upon you. Meron ka pangangailangan, I declare provision. I declare God's provision in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, we seal this victory, O God, by the blood of Jesus and by the power of the Holy Ghost. Lord, thank you, God, for reminding us that you will never fail us, Lord. Thank you, Jesus. And Lord, I declare answered, Lord, in every prayer. Bawat isa sa amin sa lugar na ito. Salamat, O God. We appreciate your power. We appreciate your presence, Lord. Thank you for your healing. Thank you for your provision. Thank you for your deliverance. Thank you for filling us with your joy, Lord. In Jesus' name. If you've been filled by God's joy, come on, ibigay mo yung best clap of praise sa Panginoon. Come on. Yung mas malakas sa palakpak kay Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, receive all the glory and all the honor and all the worship, for you are worthy. We give you all the praise in Jesus' name, and everybody say, Amen. Thank you, Jesus.